mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you, diba? Kamusta naman kayo mga buweks? Na-miss ko kayo. Pasensya na masyado akong busy ngayon. Kasi may mga ginagawa-gawa akong may mga inaasikaso akong papers, tapos yung mga modules para sa bago kong trabaho. Ayan. So, bali kasi na kompleto na yung aking mga requirements, no, sa awa ng Diyos. So, ayun. Tapos may mga kinukumpleto lang ang mga online modules. And then, mag-i-start na ako sa Monday. And sa Monday next week, yung aking orientation day. And then, yung binigay nga sa aking schedules for my new job, Tuesday, Wednesday, Thursday, and then Saturday. Saturday ba or Sunday? Parang ganon. So, 4 na araw siya, morning shifts, every week. Parang ganon. So, magiging tayo, kayod kalabaw na naman, di ba? Parang maraming datsyong, ganun talaga, di ba? Pinaghihirapan, hindi pinupulot sa tsabi-tsabi, di ba? Para marami tayong baon, di ba? Sa October, November, marami tayong pambayad sa mga boys, di ba? Charito, ah. So, ayun lang. Masyado nga akong busy. Ang dami ko inaasikaso. And then, yeah. I'm so happy dahil meron akong bagong job, no? Ibig sabihin, another job. Second job, ganyan. So, tuloy-tuloy ang ligaya, di ba? Para makapag tayo kaagad, di ba? Makapang boys tayo. Charot. Boys talaga. Hindi, kasi gusto kong bumili ng gusto kong mag-ipon ng ng pera para extrang pera pala. Para bumili ng bahay. Ayan. Gusto ko naman ng second property. Kasi itong condo unit na ito, syempre, sooner or later, iiwan namin to sa anak namin, di ba? Pero, iniisip namin, since isa lang naman siya, no? Maganda na yung meron siyang iba pang properties, ganyan, no? Halimbawa, ito, at saka yung bahay, ganyan, no? Kasi babae yung anak namin, parang naisip ko, syempre, pag nag-asawa, di ba? So, yung lalaki yung magpo-provide usually ng bahay, no? Ganyan yung sa atin. Pero dito sa Australia, kumbaga, ang mag-asawa, hindi lang yung, kung mayaman na mayaman, no, lalaki yung magpo-provide ng bahay. Siya yung bubuhay sa pamilya, ganyan. Hindi na pinagtatrabaho yung asawa. Pero yung dito, kumbaga, majority ng mga citizens, nagtutulungan sila, ayan, join force sila sa pagbili ng bahay. Pero syempre, gusto kong maging smart, di ba? Paano na lang kung halimbawa may nangyari sa wag naman sana knock on the wood, no? You'll never know paano kung halimbawa maghiwalay sila ng asawa nila, yung anak ko. Siyempre, advance tayo mag-isip, no? At least merong uuwian ang aking anak, di ba? Ang aming anak. Siyempre, pag patay na kami, di ba? Pag nasa langit na kami, langit talaga. Parang sa lupa ako mapupunta. Charito. Sa anong tawag dito? Sa impyerno, di ba? Kung wala na kami dito sa mundong ibabaw, at least, yung anak namin, alam niyo yun, di ba? Meron siyang pagmamay-ari na sa reeling niya. Di ba? Ganun chiliga. But anyway, ayun na nga, no? Hello sa mga nanonood dyan. Ayan, please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you sa mga nag-likes. Sa mga hindi nag-likes, ayan, galaw-galaw para hindi ba stroke, di ba? Habang nanonood sa aking beauty, di ba? Anyway, nakakaloka naman ito, mga buwek. So, umpisa na nga natin dito, no? Nakakaloka naman ito. Nakita ko ito kahapon. Actually, nag-trending ito nung nakaraang linggo pa, no? Yung nilabas sa Miss Universe Philippines, yung kanilang official headshots, no, ng mga candidates. So, nakita ko itong si
Miss Universe of Philippines Kalibo Aklan 2025, si MJ Fernandez. Ayan, naloka ako dito mga buweks. Kasi talaga namang binash, no? Talagang samot-saring komento ang natanggap nitong si candidate. Pasensya na, agigising ko lang. So, coffee-coffee tayo. So, parang naloka ako. Sabi ko, oh my God, kawawa naman si candidate. Parang nakita ko to sa post ni ni, ano ba yun? Pageantology ba? Tapos nagbasa-basa ako ng mga comments sa, anong tawag dito, sa social media, no? Naloka ako mga buweks, talagang sinasabihan siyang mukha na siyang bangkay, mukha na daw patay, parang gano'n na nabuhay, parang gano'n. Parang nung tiningnan ko tong picture ni Kalibo Aklan, MJ Fernandez, parang hindi naman gano'n. Siguro yung makeup medyo, siguro kinulang lang sa, anong tawag dito, sa blush on, ganyan, di ba? Or siguro wala naman din siya talagang ganun kalaking budget. But, she's more than willing to represent her place or province. Province ba yan? Kalibo Aklan, di ba? So, nakakaloka naman. Sana ito nakakaloka yung mga natin, mga kababayang Pinoy. Kasi sa mundo ng pageantry, ayun yung ayoko yung mga toxic na ganyan, mga pageant fans. Parang, alam mo yon hindi ka aya-aya, hindi very inspiring, no? Kumbaga parang, syempre may impact ito sa kandidata, sa tao, kahit na hindi kandidata, no? Nakakalungkot lang na meron tayong mga ganitong kababayang Pilipino na instead of i-lift up yung mga kandidata, di ba, tulad ni Kalibo Aklan. Kasi itong Miss Universe Philippines, this is a platform or the organization for women empowerment. So, paano nga naman sila magkakaroon ng lakas ng loob na i-push yung kanilang platform? Kung halimbawa itong kandidatang ito, hindi naman ganun kalakas yung loob pagdating dun sa part na yon sa mga bashings, no? At saka dun nga sa interview, mamaya papakita ko sa inyo na tinanong siya ni The Pageantology kung anong dating sa kanya. Buti na lang, kahit papaano, na-handle niya. Pero medyo bakas sa itsura niya na, alam mo yon na she's bothered. And, I don't know, parang naawa ko dito kay girl na samot-saring, alam mo yung pambabashing sa kanya na hindi niya naman deserve yon. Kumbaga, ang gusto niya lang naman i-represent talaga yung kanyang lugar sa Miss Universe Philippines. Siguro, parang manalo-matalo, basta makitaan lang siya na meron siyang, alam mo yun, inilaban, no? Lumaban siya sa kompetisyon. Hindi niya deserve yung ganito. Nakakaloka. Ito yung mga comments dito. Ang sabi dito, nagulat naman ako pang school ID, yung N3. Very sad naman. Pero ibang mga candidates are stunning and gorgeous. Sasali ka sa national pageant but not prepared for stunning pics. Halos ito pa naman presentation, yung basehan ng ganda. To be honest, nakakadismaya. Well, totoo naman na basihan ng ganda yung press presentation kasi 'di ba? Doon tayo sa sinasabi na first impressions last, 'di ba? So talagang tatatak pero kasi hindi mo rin masisi yung kandidata kung yan lang talaga yung kaya ng budget nila, 'di ba? So, pang school ID, parang, alam mo yun, so wala namang problema sa sa mga school ID, kung pang school ID yung niya, di ba, yung picture niya. Actually, hindi ako na-sad, kasi dito sabi, very sad naman daw Kasi, um, actually, kung natatandaan nyo, merong year ng Miss Universe na actually wala silang makeup. Di ba, nung IMG era, nagkaroon na parang yung Miss Universe nung year na yon. Di ba meron silang parang segment na without makeup, no? So parang, I don't know, well, sa picture ni girl, ni candidate, hindi ko sasabihin na maganda yung picture, ibig sabihin, hindi ko sasabihin na maganda yung makeup. For me, hindi ka plakado yung makeup. Pero, hindi naman siya mukhang bangkay. Nakakaloka naman yung mukhang bangkay. Meron pa nagsabi na mukhang multo daw. Grabe naman. At tapos yung mga nagko-comment pa doon parang akala mo yung gaganda, diva. So, ang sabi dito, ano ba yan? Yung makeup parang pangburol. Grabe naman, di ba?
Eh di sana kayo na lang yung nag-makeup sa kanya, di ba? Sana nag-ambag kayo, nagbigay kayo ng ano, alam mo yun, maganda sana yung constructive criticisms na lang or yung parang magsasabi ka doon or magko-comment ka yung hindi masasaktan yung kandidata, 'di ba? Kasi vulnerable na mga 'yan. Pagod yung mga 'yan, nag-e-effort, ganyan-ganyan, may mga ginagastos. Siyempre, hindi nila maiwasan na, alam mo yung masaktan ng madalian, 'di ba? Dahil sa mga nakikita nila sa social media. Nakakaloka lang, no? Parang ang sabi pa dito, hala, nag-iba mukha niya, mas maganda pa siya sa mga unang picture nito. Yan, medyo okay-okay lang. Pero sasabihin na mukhang multo, mukhang bangkay, parang ewan ko na lang talaga. Merong nagsabi dito, I want to talk to, ano to, the makeup artist. Parang ang lakas ng loob eh, no? Akala mo naman may contact sa makeup artist. Tapos sinasabi pa na saan daw ang rampa, no? So parang nakakaloka lang. Yun nga, may mga nabasa ko na mukha daw bangkay, mukha daw ano, multong nabuhay or patay na nabuhay. Alam mo yun, nakakaloka lang ito. Buti na lang hindi nyo siya kamag-anak. Kasi kung kamag-anak nyo siya, tapos ganyan yung ginagawa sa kanya, baka mamaya nakikipagpatayan na kayo sa ano, sa social media, no? Nakakaloka ito mga kababayan nating Pinoy. Ito yung interview ni The Pageantology dito kay candidate, kay Kalibo Aklan. Panoorin nyo ito. Recently, nagkaroon ng nabash yung photo mo. Tama, ito ba yun? Oh yeah, it's me. Yeah, so paano mo i-address yung issue na yun? Ito yung headshot. Yes, yung headshot. Well, actually, regarding my headshot, it wasn't even my official photo, but ginamit na lang namin because of kulang sa time. Kasi nga po, yung ang layo-layo ko pa po, sa Aklan pa po. Ayun, ginamit ko na lang yung photo. And yung masasabi ko lang sa tao is that I hope na next time, wag naman po silang masyadong mag-judge without knowing the reason behind it. Kasi hindi nila alam na na-affect yung person. So, let's just be kind with each other. Naapektuhan ka sa bashing. And a little po, syempre po, like, super na-shock ako. Sabi ko, hala, ganito pala yung feeling ng mabash. Pero, may mga taong nakapaligid sa akin na sinasabi nila na it's okay, that's part of your journey na makakatulong sa pag-grow. So, yun. Ano na lang message mo sa mga supporters mo, especially sa mga taga-Kalibo Aklan? Hello, Aklanons! I know na abang kayo and I am really thankful for your love and support. Thank you, girl. So, ayan mga buweks, no? Mukha namang mabait si girl. In fairness, pretty siya, ha? Well, totoo nga na mas maganda siya nung walang makeup, no? Well, mukhang pretty itong si girl. Tingin ko tamang styling lang talaga para sa kanya. Well, doon din naman sa kanyang makeup artist since nabash na nga siya ng ganito. So, sana medyo i-level up nila, no? Yung i-elevate, tama ba? I-elevate nila yung kanyang styling. Yung kanyang makeup, ayan. So, kasi itong makeup na niya dito sa Miss Universe Philippines, sa headshot, tingin ko parang kinulang sa blush on and then yung masyado kasing malawak yung sinakupan nung nung concealer. Tapos, I think yung eyeshadow niya naman, parang ginamitan lang siya ng, anong tawag dito? I don't know if it's eyeliner, parang ganon. Tapos parang dito masyadong makapal siya. So parang siguro, I believe meron siyang eyeshadow sa part na dito, sa talukap ng mata. Kaya nga lang hindi na na-highlight kasi din yung lighting, siguro masyadong maliwanag. Pero kung sasabihin naman na mukha siyang bangkay, mukha namang hindi siya bangkay. Grabe naman. At saka napansin ko dito kay girl, mukhang kakapagawa niya lang ng kanyang nose. Oo, kasi nakita ko parang may tahi pa dito eh. Parang meron pa dun sa interview. Sana all napapagawa yung ilong, no? So, ayun, in fairness, ang ganda na ng ilong niya ngayon. Hindi ko lang alam kung anong itsura niya dati nung hindi pa naayos yung ilong niya. Kasi dun sa video, medyo di ba, may tahi pa dito. But anyway, to be honest, this is so unfortunate, no? Na nangyayari yung mga ganitong pambabash, hindi lang kay girl, pati sa mga ibang candidates. To be honest, maganda si girl. Maganda siya. Sana lang, etong nangyari sa kanyang pambabash na ganito, sana lang mag-turn into
or more into positive, no? Na mas mapansin siya. Actually, pwede niyang gamitin ito as an advantage, di ba? So, to prove yung mga tao na how beautiful talaga she is. Kasi maganda siya, no? Kawawa naman tong batang to, naawa ko sa kanya nung nakita ko, parang kitang-kita mo sa mga mata niya, dyan sa interview, na apektado talaga siya, di ba? Nakakaawa lang, sana gabayan siya ng, alam mo yun, ng family niya. Sana gabayan siya, no, na maging malakas pa yung kanyang kalooban dito sa competition na ito. To be honest, don't worry about it. You're so gorgeous. Tamang styling lang sa mga nambabash sa'yo. Hayaan mo na sila, dead man na lang yung mga yan. Keep soaring, no? Tuloy mo lang yung laban mo. To be honest, eto, no, if we can't say anything positive, wag na nating sabihin sa social media kasi hindi yan nakakatulong sa mga kandidata. 'Di ba? Malay nyo, baka siya pa maasungkit ng corona o ano na kayo ngayon. Nga na kayo ngayon. Tapos, malay nyo, maganda rin pala yung communication skills nito. O 'di ba? Nakakaloka lang, no? I really feel those that have the most say tungkol sa ibang tao, no? Yun yung mga taong ano tawag dito? Sila yung may problema talaga, no? May mga problema sa pag-iisip, sa totoo lang, no? Kulang sa aruga ng mga magulang. Kulang sa sa bakuna, no? Ng COVID siguro, COVID-19. O nasobrahan, nakakaloka kayo, hindi mo, Masyadong matatabil ang mga dila ng mga kababayan natin, mga Pinoy, pagdating sa mundo ng pageantry, no? Siguro meron din silang ibang kandidata, pero itong kandidata na ito, hindi nga siya frontrunner eh. 'Di ba? Kumbaga parang grabe naman yung binigay niyong pambabash sa kanya na parang sinasabi niyo dun sa comment section na yung mga ibang post na patay na nabuhay, hindi karapat-dapat sa Miss Universe Philippines, hindi mananalo yan, clapper lang yan, ganyan-ganyan, prop lang yan. Di ba nakakaloka naman? Isipin nyo naman, hindi lang siya pati yung mga kababayan niya sa bayan niya, di ba? Nakakaloka kayo. Tapos itong mga accounts na ito, mga trolls lang, parang mga faceless, no? Na accounts, ayan, no? Tapos malalait sila ng mga ganyan-ganyan, no? Think before you click, nakakaloka kayo. Hindi nyo mailabas yung mga fest nyo kasi nga, syempre, takot kayo sa mga dima-demanda at saka takot din kayo sa namabash, no? Pero alam nyo, yung mga bashers na ganyan, kung halimbawa yung isang tao, kahit na kahit na trolls yan, kahit na walang mukha yan, matitrace na yan ngayon, kaya mag-ingat kayo sa mga pambabash nyo. Ayan, mag-ingat kayo kasi iba na ang teknolohiya ngayon, kahit na magtago kayo sa email address lang. Di ba hindi na kayo makakagawa ng email address na hindi nyo nilalagay yung number nyo or hindi nyo nilalagay yung ibang information sa inyo, di ba? Kahit na daya-dayaan nyo yan, natitrace yan. Lalo na kung saan yung location nyo. So, mag-ingat kayo. Pag itong mga ito na binabash nyo, meron palang, they have all the means, no? Na para sampahan kayo ng kaso at talagang itrace kayo, ipaimbestigahan kayo. Good luck, no? But anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya! Spread love and kindness to everyone. You want? Bye!